Pero lumabas po sa balita at pinost ito, syempre, na walang iba kundi ng First Lady Lisa Araneta sa kanyang Facebook page na tumanggap ang gobyerno ng donations mula sa Philip Morris. At ito ay mga ambulansya na ang tumanggap, DSWD, tapos kasama sa picture ng mga tumanggap, syempre yung First Lady hindi naman yan bahagi ng civil service. Pero syempre, pag nandun yung First Lady, representative siya ng presidente. Diba? Pag pinadala mo yung First Lady, lang sabihin ng presidente na, uy, hindi ako yan yung First Lady lang yan. At saka, nandun yung Secretary of Health at saka Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Why is receiving gifts a problem? No? Yung conflict of interest ng pag-receive ng gifts. And later, we can discuss it if we have more time. Kasi yun naman ay diretsong epekto sa atin bilang mga consumers. But to start with, sabi nga natin, lumabas sa balita at pinagmalaki ng First Lady yung donation na natanggap nila mula sa Philip Morris. At ang tumanggap nga nito ay si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at nandun din sa event ng donation si Secretary Ted Herbosa. Ngayon, ano ba ang problema dito, Prof. Dan? Ang problema, heavily regulated po ang tobacco industry, pati yung ating interaction sa industry na yun because of yung potential health effects. And these are not good effects. These are, di ba, I mean, matagal na yung na-establish yung link between smoking and a lot of cardiovascular diseases. Yes. Cancer, and it's not just an issue dito sa Pilipinas. It's a global issue po, no? Yung epidemic brought by smoking. Kaya nagkaroon ng treaty ang iba't ibang bansa na isinulong sa ilalim ng World Health Organization. Ito yung tinatawag nating Framework Convention on Tobacco Control, na kung saan naglalatag ng framework kung ano ba ang ginagawa nating at kinakailangan nating regulasyon sa konteksto ng tobacco. So bago i-discuss ni Professor Dan yung legal framework ng regulation, buong regulation ba ng tobacco sa Pilipinas, alam niyo po at the time when we were pushing for, so niratify natin yan 2005, tapos sumunod dyan ay yung paglalatag ng mga regulasyon sa tobacco sector natin. Medyo matindi yan because globally, ang tobacco lobby sa Pilipinas ay known to be one of the strongest lobby. At isa din tayo sa isa sa mga pinakamalakas na consumer ng tobacco kasi noong panahon na yun, naalala nyo, pwede mag-yosi kahit saan. Tatay ko, chain smoker. Buti na lang, wala pa akong lung cancer ngayon. Otherwise, pwede ko na siyang sisihin. So, 2005, niratify natin yung FCTC at sinulong yung syntax law sa Pilipinas. No? At sabi ko nga, sa kabila ng pagiging malakas ng lobby ng tobacco company sa Pilipinas, ay naging successful yung pagpapatinde ng tobacco regulation sa Pilipinas. Ano ba talaga ang treaty? Itong Convention on Tobacco Control. Pag sumali tayo sa isang convention, we are bound. Isang source yan ng international law. Ibig sabihin po niyan, we are committing to enact certain laws para ma-pursue yung goal ng convention na yan. So, tobacco is so serious na issue yan sa UN. Yeah. Iba, pinag-uusapan yan ng United Nations at ginagawa ng mga convention, ng mga treaty para ma-regulate siya. Okay? So, parang ano yan parang Rome Statute. Mm-hmm. Kasi ICC. we have to make laws pursuant to what the convention says. So, ganun po yung mga treaties, no? So, pag sinabi nating batas, maraming mukha yung batas. Ang kadalasan, ang pinaka-familiar lang tayo ay yung lumalabas sa kongreso natin. Pero pag nag-subscribe po tayo sa mga international agreements na to, ibig sabihin, yung nilalaman ng international agreements na yun ay nagiging batas na rin sa ating bansa. Kailangan nating sumunod. Kasi mga treaties na to, nire-ratify din naman siya ng kongreso natin. So, meron siyang effect ng batas. Diba? Tama. Kung pumasok ka sa isang convention like this one, mayroong mga responsibilities, no? Including yung sa batas ng mga regulation ng tobacco industry. Pero yung pinaka lumalabas na dokumento na relevant dito sa issue na to ay itong Joint Memorandum Circular 210-01
joint siya between Civil Service Commission at ang Department of Health. Okay? Protection of the bureaucracy against tobacco industry interference. Yan. Kasi nga malakas na lobby ang tobacco company. So they put certain restrictions on ano ba yung pwede at hindi pwedeng gawin. Halimbawa, yan, merong unnecessary interaction. Hindi mo kailangan kausapin, huwag mong kausapin. Hindi kayo makakita ng ganitong regulation sa ibang industriya. Kasi nga yung effect niya. So public officials and employees shall interact with the tobacco industry only when strictly necessary for the latter's effective regulation. Kakausapin natin sila para lang ma-regulate. Okay? Supervision or control. Tapos, transparency in all interactions with the tobacco industry shall be observed. Any necessary interaction with the tobacco industry should be carried out in such a way as to avoid the creation of any perception of a real or potential partnership or cooperation resulting from or on account of such interaction. Hindi kayo pwedeng nagmumukhang Friends. Sige nga. Sige, may comment ako after this slide. In the event the tobacco industry engages in any conduct that may create such a perception, public officials and employees shall act to prevent or correct this perception. Ayan. So may malinaw na polisiya pala na ganito at itong polisiya na to ay naayon sa FCTC, diba? Pero I'm wondering, kasi kakaupo pa lang ni Presidente, kailan siya na-elect? August? May elections, nag-swear siya August? May June mo early June. June or July? O November 28, 2022, nag-party-party na po ang ating Pangulo with the Philip Morris Executive sa Malacanang. No? Google niya, November 28, 2022. At pinost yan ni First Lady sa kanyang official Facebook page. Okay? Present dun sa lunch meeting ni Pangulong Marcos ay syempre yung anak nila na si Congressman Sandro Marcos, ang executive CEO ng Philip Morris, at may photo sila doon sa Facebook page ni Madam Lisa Araneta. At yung kanilang lunch ay parang fiesta, no? May mga colored banderitas. Dinidescribe yan, no? Tsaka merong mga dancers pa doon sa party. So, hindi to meeting, party. Ang sarap naman makipag-meeting kasi sa lahat ng inattendan kong meeting sa Malacanang, parang wala naman ako nakitang funfair. Pero kapag Philip Morris pala yung ka-meeting ng presidente, may Fiesta. banderitas at saka may dancing, no? Shortly after the president was elected, diba? You know that Philip Morris is one of the leading tobacco companies in the world. Yan, ha? At a leading cigarette manufacturer din yan sa Pilipinas. At ito po ay hindi fake news. Pwede niyong i-google, nasa Facebook page ni Madam First Lady Lisa Araneta. At ano dito, malinaw na kailangan may transparency in all interactions with the tobacco industry. At ang pinagbabawal dito yung pag-create ng perception. Oh. Naintindihan niyo po yan? Hindi mo kailangan i-establish na nagkakaroon talaga ng collusion o Ng deal. interaction or friendship. O friendship. Perception. Nagmumukha lang. Oo. At pag lumabas na nagmumukhang meron kayong pinaplano, whatever, kailangan linawin sa you take steps to prevent Pero or ito correct. hindi lang nagmumukha. Talagang friends sila because yun nga, 'di ba? Imagine mo pagkaka-elect mo pa lang presidente, nakapila yung mga gustong makipag-meet sa iyo, lahat ng political agenda, sectoral agenda, mga magsasaka, mangingisda, lahat ng may issue pang lipunan, gustong i-meet yung presidente kasi gusto mong ilatag na ito yung priority policy mo 'Di ba? Pero ilang buwan pa lang nakakaupo ang presidente, may fiesta na sila with Philip Morris dyan sa Malacanang. At hanggang ngayon po ay hindi na-disclose. Ano ba yung napag-usapan sa meeting na yon? Ano ang naging agenda? At ano ang naging kasunduan? Dapat binabawasan ang interaction ng government officials and employees with tobacco companies. And yet, meron na tayong dalawang events na nangyari immediately when the president was elected. Nagkaroon sila ng party-party sa Malacanang with Philip Morris, and more recently, nag-donate ang Philip Morris ng mga ambulansya sa Philippine government as received by the First Lady, DSWD, and DOH.
So ito yung mas detailed na description, no? Kung ano ba yung unnecessary interaction. So it says public officials, employees shall interact with the tobacco industry only when strictly necessary for the latter's effective regulation. Sobrang daming qualification na. Baka Strictly naman, necessary. Strictly necessary makipag-party-party sa tobacco on your first 3 months in office. Baka naman na sobrang serious nila sa issue ng health. Oh, Na kinausap na agad kailangan- nila, agad. no? Sige, tingnan natin ang statistics later. No, kung sumusuporta ba dyan sa hypothesis mo na dahil sobrang concerned Hindi natin yung benefit ang of the doubt. Marcos administration sa health ay nakipag-meeting sila agad on their first few months in office with the tobacco company. Ito, mas specific pa. 3.3, accepting gifts, donations, and Ayan sponsorship. na. Public officials and employees shall not solicit or Or accept. accept. Kahit hindi mo hiningi, directly or indirectly, any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office from the person or business related to the tobacco industry. Alam niyo po yan, pag sinabing entertainment, halimbawa, inaya kayo ng isang official ng tobacco company na, oh, sir, boss cheap. Cheap. Boss cheap. Was cheap. Boss cheap. Boss 90s cheap. yun. You're cheap. 90s yan Magkaraoke naman tayo. Inom tayo after ng office hours. Kasama po yan doon. And it's a form of entertainment, no? Kahit na hindi nyo gawin yan during office hours, kapag tumanggap kayo ng entertainment, inuman, nagpalibre kayo, nagpakaraoke kayo, kahit 5 piso lang yung ginastos nyo doon sa token na inihulog sa mga arcade. Nung kayo nagkaraoke sa Klaseng arcade. inuman yan. That's still a gift, no? Dapat basic orientation to sa mga government officials. Hindi po pwedeng tumanggap ng gifts. Kaya sasabihin naman yung First Lady, hindi nga ako government official or employee. Why am I part of this, ethical standards that apply to officials and employees when I am the spouse? I'm not paid by the government's money, by the people's money. I'm not your employee. Oh, sabi well, ng First pwedeng Lady. Covered ba siya argue- ng mga ethical standards? Hindi ba representative siya ng Pangulo? Hindi ba pinapadala ang First Lady pag hindi pwedeng pumunta ang Presidente? Pag sinabi yun ng First Lady, sabihin ko, dapat doon ka tumira sa labas ng Malacanang. Kasi kapag nakatira ka sa loob ng Malacanang, nag-free ride ka. Kasi mga taong bayan ang nagbabayad ng kuryente sa Malacanang, pagkain, serbisyo, lahat ng employees sa Malacanang. Ngayon, kapag naghingi ka ng tubig sa isa sa mga employees sa Malacanang, hindi ba nakikinabang ka sa tax na binabayaran natin? Yan, isa Prof. pa. 3.4, public Proceed. officials shall not directly or indirectly have any financial or material interest in any transaction involving the tobacco industry requiring the approval of their office. Diba? So, meron kayong mga kontrata, etc. Hindi ka pwede magkaroon ng interest doon sa transaction na yun. Ayun na ba yung sinasabi dyan? In relation to this, public officials and employees shall declare any interest in the tobacco industry in their annual declaration of assets and liabilities. So, kailangan mo pang i-declare para makita yung, it goes to transparency eh. Oo, dinideclare mo hindi para lang maging transparent ka na, stockholder ako ng company na to. Hindi, stockholder ako ng Fortune Tobacco ni Lucio Tan. Hindi po yun. Dinideclare nyo para ipakita nyo na hindi kayo shareholder ng any tobacco company. Pero ito yun. Ito, alam ko, pagka listener kayo dito, dapat pala may para-recitation ako sa end of the year kung natatandaan yung mga concept na ini-introduce kayo. Tapos, sige, may prize. May free mug. Naging game show. May free mug. Gusto natin yung game show. Ano ang tawag dun sa polisiya na dapat natin sinusulong para makita natin kung sino ba talaga ang nagmay-may-ari ng mga kumpanya. Madalas ko itong i-discuss sa context ng mining kasi para naiiwasan ng conflict of interest. Kasi very tricky eh. Halimbawa, itong disclosure, paano mo nga ba i-regulate at paano makikita yung financial interest ng mga tao sa tobacco industry? Kung papadisclose mo lang sa SALN, tapos sasabihin lang, ay hindi ako yung shareholder ng dito sa kumpanya na to. Yung anak ko lang.
Uy, congratulations. Oh, yay, si Nananalo. Shalmer. Oh, message mo sa akin yung beneficial ownership. Yay. Oh, 'di ba? Natututo kayo. Kailangan i-send niya yung kanyang ano. Send me your address. I-mail ko sa'yo yung mug. Oh, dalawa sila. Sila ni Alfredo. Okay, tama na. Ayan. First two to answer. Very good. Next time, first to answer lang. First to answer. Ayan mo na. Dalawa sila. For today Shalmer lang. and Alfredo. PM nyo po ako sa Messenger. So, if you violate yung civil service provisions na yan, what is the penalty? Pwede po kayong kasuhan administratively under the administrative code. Pwede niya mga from suspension to removal. Oo. So, in this case, kung sino yung tumanggap ng gifts o kung sino yung kasama sa pictures. Sino yung tumangga? So, kung sino yung Wala naman pumirma nakasabing ng... nakapost eh. Kasi sabi closeness, bawal maging close. Bawal magpakita ng relationship. Nung panahon nga ni Duterte, nagpa-picture lang kay Sen Laila, kinulong na nila. Kasi yun na yung establishment ng relationship. Ito, maraming pictures and videos ni First Lady at saka ng DSWD at saka DOH at Tobacco.